natin ngayon na walang iba kundi yung salita ng Panginoong Diyos. So nasa tema po tayo ng moving forward sa ngayon pong month of January. So ang ganda kasi pagpasok po nung bagong taon, so agad ito po yung tema po natin, ito po yung topic po natin. Okay? Okay na po ba na lahat po tayo, bago tayo mag-start, sabihin mo muna sa katabi mo, kapatid, hawakan mo siya sa kamay, sabihin mo, kapatid, okay lang ba? Makikinig muna tayo ngayon. Ayan. Huwag mo muna akong uulitin. Ayan. So wala mo na pong magsasalita, kundi ano lang muna po yung Word of God ang ating pag-uusapan po ngayon. Kasi maapektuhan po ang ating paglago, ang ating pagkatuto kapag tayo po, marami tayong pinapakinggan. Okay? Parang sa relationship. Tama po, no? Pag kayo, nakipag-usap kayo, halimbawa ng asawa mo, nasa malayo ka, pag maingay po yung nasa paligid, di ba minsan lumalabas ka? Kasi hindi kayo magkakaintindihan. So ganun din po, pagka ang puso po natin, marami tayong kinaabalahan dito sa mundo, mahihirapan po talaga tayo na ma-establish ang ating relationship kay Lord. So ngayon po, ang ganda nitong topic po natin ngayon is tungkol po sa moving forward. So bago po yun, ang dami po nating pinagdaanan po ng 2023. Tama po, sino pong maraming pinagdaanan ng 2023? So hindi na po natin isa-isahin, siguro isinigaw po natin yan nung bagong taon, nung January 1. Tama po. So ngayon, wala pong ibang itinutukoy po dito sa moving forward, kundi yung kalooban at plano ng Panginoon sa buhay po natin. So tungkol po ito dun sa vision ng Lord. Ano po ba yung nais ng Diyos? Bakit po ba tayo pinapamove ng Lord? Pinapamove forward ng Panginoon? Kasi lahat po tayo, sino po naniniwala na merong magandang plano ang Diyos na nakalaan sa buhay po niya? Sige po, taas po kamay. May magandang plano ang Lord sa buhay mo. So lahat po tayo, mayroong greater plans ang Lord sa atin. Tama po? Sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans that I have for you, says the Lord Almighty. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future." So ibig sabihin, bago tayo mag-set ng mga plano natin, ng mga goal natin, ng mga, kumbaga, kung ano yung mga pangarap po natin, ang Lord, meron po siyang inihandang plano po sa ating lahat. Amen? Kaya tayo po, ayaw ng Lord na tayo ay manatili doon sa mga kinauugulian po natin. Okay? Ayaw po ng Panginoon na ma-stuck po tayo. Gusto ng Lord na lahat tayo ay gamitin for His purpose. At sa Kanyang sa Kanyang magandang plano. Okay? Kasi lalo na po ngayon, pag tayo po ay nasa labas, napakarami pa mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoong Diyos. Amen? So ayaw ng Panginoon na tayo ay manatiling stationary. Yung kumbaga na-stuck ka din sa bagay na meron po tayo o sa kinatatayuan po natin. Okay? So sabi po ng Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Basahin natin. Sabi ng Philippians 3:13 to 14, "Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do," ano sabi po ni Apostle Paul, "forgetting what is behind and straining toward what is ahead." Sabi ng 14, "I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." So dito po, wala pong ibang nagsasalita kundi si Apostol Pablo. So ngayon, i-define po natin, ano po ba yung moving forward? So, paano po natin? Ang moving forward, ano po ba yung meaning po? Bakit po ba kailangan gawin po natin yan? So, ang moving forward means not to accept the calamities of life to break you. So, ibig sabihin, hindi po tayo exempted sa mga kalamidad sa buhay, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, sa mga difficulties, sa mga hardships, sa mga pagsubok, testing and trials, tama po, lahat po tayo may mga pagsubok, tama po ba? But ang moving forward, sabi po, means not to accept the calamities of life to break you. Ibig sabihin, minsan maraming mga tao pagdating ng pagsubok, nalilimitahan na. At minsan kapag may pagsubok, inaayawan talaga ng maraming tao yan. Tama po ba? Tama po? Pag pagsubok, ayaw nila. Tama po ba? So minsan, nai-stuck tayo dun sa sitwasyon dahil sa mga pangyayari natin na hindi inaasahan.
May mga pangyayari tayo na para bang sobrang nasaktan ka, sitwasyon sa buhay mo na napanghinaan ka ng loob, nawasak yung pagtitiwala mo. But yung moving forward ay hindi natin inahayaan na yung mga kalamidad sa buhay ay yun yung sisira sa buhay natin. Okay po? Ano pa po? It means that you are willing to continue even during times of great difficulties. Yun po yung ibig sabihin ng moving forward, na kahit kaliwat kanan yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, ano po? We are willing na magpatuloy saan? Doon po, doon sa great difficulties na meron tayo. Tingnan mo yung katabi mo kung marami bang problemang binibitbit dyan. Titigin mo nga po. Kung marami yata, mukhang nandyan pa yata yung bagsik ng bagyo ng buhay po nila. So maaring marami tayong mga kinaharap, maaring kinaharap mo yung finances, kinaharap mo yung family mo, ang daming struggle sa pag-aaral, tama po. Marami kang kinaharap, may mga sakit at karamdaman, nawala yung hope natin, natanggal ka sa trabaho, tama po, nabaon ka sa utang. But sabi po ng moving forward, it means that you are willing to continue even during times of great difficulties. Yung hindi ka napapahinto. Minsan, pagka mayroong ganyan, hinto na tayo. Marami pong mga tao po na nasa loob ng church, pagka may problema, nawawala. Minsan nadadamay si Lord. Bakit wala ka kapatid? Dami kong problema, pastor eh. Bakit wala ka kahapon? Nag-away kami ng asawa ko eh. Wala kaming ganito. So minsan, nalilimitahan na tayo at napapahinto po tayo. Pero sabi nga po, ang ibig sabihin pala ng moving forward, kahit na hirap ka, tama po, kahit na maraming kang pinagdadaanan, nagpapatuloy ka pa rin. Amen? So ano pa po, moving forward also means that you do not allow external circumstances to stop you from the pursuit of your goals. Ibig sabihin, hindi mo pinapahintulutan sa buhay mo yung mga pangyayari sa buhay, yung mga unos, para para pahintuin ka doon sa goal mo. Sino po rito may pangarap? Come on! Sino po, this 2024, ang ganda ng goal niya? May goal po. So maaaring naging pangit, maaaring na-stuck ka noong 2023, maaaring ang daming opportunity na nasayang, nawala, tama po. Pero tayo po ngayon, tinuturuan ng Lord, Ano po sabi? Yung moving forward, kahit na marami kang pinagdadaanan, may mga external calamities, may mga difficulties po, pero hindi mo hinahayaan na mawasak, mapahinto ka dun sa goal mo, dun sa plano mo, plano para sa family mo, plano dun sa future na inilaan ng Panginoon para sa iyo. Tama po. Kaya nga tayo nag-aaral yung mga kabataan, di ba? Kasi naghahanda ka para sa future mo. Tama po. Minsan, umiiyak ka na dahil sa pag-aaral. Pag sunod-sunod yung mga exam. Tama po. Pero bakit natin ginagawa yan? Kasi iniisip natin yung goal natin. Yung future po natin. Ano sabi po ni Apostol Pablo? Sabi niya kanina, sa Philippians 3:13-14, hindi ko sabi niya, hindi ko sa nakamtang ko ng lahat ng bagay. Isang bagay pong ginagawa po niya, nililimot niya ang nakaraan. Amen po? At ano po sabi niya? Yung sabi ng verse 14, I press on toward the goal to win the prize. Ibig sabihin po, ginagawa niya po ang lahat para makamtan niya po yung pangako na ipinangako ng Panginoon sa buhay po niya. Alam niyo po, meron pong picture akong ipapakita sa inyo. Pwede bang flash natin ko yan? Yung picture na sinend ko po. Okay. So, meron pong isang tao po na isa po siyang janitor ng Comelec. Pero board passer po siya ng lawyer po noong 2016. So, meron po ba dyan? Doon sa sinend ko po sa Messenger. Okay, so yung ko po, sinerge ko po yung Filipino po. Noong 2016, board passer po siya. Nag-aral po siya ng pagiging abogado. Alam niyo po ang buhay po niya, nakakatuwa kasi lang siya, janitor po ng Comelec. So nung sinerge ko pong background po niya, ang buhay po niya dun sa province po, isa po siyang mangingisda. Tapos ang kinakain lang daw po nila ay mga kamote. Ayan. So yun lang po yung mga pagkain po nila.
Pero akalain niyo po, no, na yung sa pag-aaral po niya, janitor lang po siya sa Comelec. Pero akalain niyo po nung 2016, first take niya po ng exam, pumasa po siya. Board passer po. So ibig sabihin, hindi niya inalaw sa buhay niya na mas stuck siya na doon na lang sa anumang estado na meron po siya. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, kapatid, meron ka pang ibubuga. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong limitahan ang Panginoon sa buhay mo. Amen mo ba yon? Meron ka pang magagawa. Kaya nga yung topic natin, moving forward. Huwag kang manatili dyan sa sitwasyon na meron ka. Minsan, ang baba ng tingin natin, ganito lang yung trabaho ko, kinakahiya natin. Pero katulad po niya, binigyan tayo ng halimbawa. Tama po, kahit na hirap siya, kinukutya siya kasi isa po siyang mangingisda eh. Tama po ba? At ang dami daw po niyang trabaho na napasukan. Hanggang sa naging janitor po siya dito sa Maynila. And yun po, noong 2016, akalain niyo po, yung dating minamaliit lang po ng iba, walang believe sa kanila. Pero dahil po hindi niya hinayaan na yung mga sitwasyon, panlalait, kalamidad sa buhay na pigilan po siya dun sa pangarap po niya. Yun po yung moving forward. Amen po. Na ang Panginoon, yung sinasabi ko po, no, yung mayroong better plans ang Lord sa atin. Ang kailangan lang, mag-step out po tayo. Okay po? So, yung pagsunod natin sa Lord, tanda natin, hindi po ipinangako ng Panginoon na magiging madali. Napakarami pong obstacles, tama po, na tayong pagdadaanan. Pero ang pangako ng Lord, magangyari lang po yan kapag tayo nag-move forward po tayo. Bigyan ko po kayo ng isang illustration po sa Bible. Meron po, mababasa natin yan sa Exodus chapter 14, verse 10 to 12, and laktaw tayo ng verse 15. So ito po yung senaryo ng kung saan, alam na po natin yan. So for 100 years or 450 years, inalipin ang mga Israelita ng Egyptians. Tama po? At nung time na to, dahil nakipagtipan ng Panginoon sa kanila, pinalaya sila sa pamamagitan po ni Moises. Great deliverer po ng Israel, si Moises. Nung time na to, sabi niya, yung land po nila is land of not enough. Tama po? Yung land nila ay hindi sapat. Laging baon, inaalipin, kinakawawa, minamaltrato. Pero nung time na pumasok po ang Lord sa buhay po nila, yung si kay Moises, inalala ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ng Lord, palalayain ko kayo dito. At dadalihin ko kayo sa alin po, sa pangakong lupa na full of milk and honey. Ibig sabihin po, yung pangakong lupain ng kasaganaan. Sino po naniniwala sa atin na ang Diyos merong inihandang magandang plano at kinabukasan sa buhay po natin? Alam niyo po, totoo yan eh. Parang mga Israelita. So, nakadepende sa pagtitiwala natin kung maniniwala ka dun sa magandang plano ng Diyos. So, ito na nga. So, kwento na natin. Grabe, excited po yung mga Israelites. Nung una ayaw pa. Nagpalabas ang Panginoon ng 9 plagues, 9 na salot. Nagkaroon ng langaw, palaka. Tama po ba? So, ang dami may mga sakit. Tama po. Nung time na yun, kasi ayaw palayain ng mga Israelita eh. Parang ganyan tayo, di ba? Bago ka makakilala sa Lord. Ang kaaway, ayaw ka talagang palayain hanggang ngayon eh. Tama po? Ginagawa na ng Panginoon ang lahat para lumaya tayo. Pero minsan, dahil dun sa oppression ng enemy sa atin, ang hirap talikuran yung buhay. Marami pong ganun po. So parang ganyan na nga po. Pero nung time na to, na-excite sila. Sabi niya, hindi tayo dito. Yung land na kulang. Yung land na walang-wala. Hirap na hirap. Wala kang gagawin, kundi gagawin kang alila at alipin doon. So nung time na nga po ito, sobrang excited ng mga Israelita. Bakit po? Kasi yung land full of milk and honey. Pangakong lupain na punong-puno ng kasaganaan. Tama po. So yun na nga po, nung time na to, pag alis po nila doon sa lugar ng Egypt, ayan, tuwang-tuwa sila. Ang dami nilang kumbaga, punong-puno yung kumpiyansa nila eh. Punong-puno yung pag-asa nila dahil po yung pangako ng Lord, sabi ng Panginoon, dadalihin tayo doon sa pangako na lupain na para sa atin na masagana.
Sino po dito yung ayaw niya ng mangutang? Ayaw maghirap yung pamilya niya? Sino po? Taas kamay. Sino po dito gustong sumagana? Alam mo, ganyan na ganyan yung mga Israelita noon eh. Punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Tama po, nangangaral po yung mga pastor po natin sa plano ng Panginoon. Pero nakadepende kung paano natin lalakaran po yan. So yun na nga, pagdating po doon, ay nakita nila. Sa kabila, bundok, sa may gitna, dagat. Tama po, yung Red Sea. Tapos ayan na, biglang nag-ihip yung hangin, no? Yung plano ng Panginoon, ipapadala yung mga Egyptians at si Parao, nanggigigil ngayon si Parao. So yung mga Israelita tuwang-tuwa kasi nakalaya sila doon sa mabagsik na kamay ng Parao, ng hari ng Egypt. Pero nung time na yun, sa likod nila, ako, meron pong problema. May paparating na 600 na karwahe at maraming mga sundalo ng Egypt para tugisin sila, para hulihin sila, para ibalik sila sa pagkakaalipin. Basahin po natin sa Exodus 14. So ito na nga, ang nangyari ngayon, tingnan niyo po, ang ganda ng plano ng Panginoon sa kanila. Anak, doon, di ka na maghihirap. Tama po? Parang sa buhay natin, ayaw natin ng kahirapan, ayaw natin ng sakit, ayaw natin ng problema. Gusto natin na talagang masagana at masayang pamumuhay. So yun na nga po, yung pinangahawakan po natin. And sabi ng 14 verse 10, as Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. Ayan na, naglalakad na yung mga Egyptians. Ano sabi po? They were terrified and cried out to the Lord. Iyak sila ng iyak dahil sa takot. Kasi feeling nila, na-stuck sila dun eh. Bundok, dagat, sa likuran nila, nandun yung kalaban nila. Na tinutugis po sila. Hinahabol sila at gustong ibalik dun sa Egypt. And they said to Moses, was it because there were no grapes in Egypt? Kung baga Tagalogin natin, dahil ba wala nang mapaglibingan doon sa Egypt, kaya dito mo kami dinala? Nagre-reklamo po yung bayan, parang ganito po. Halimbawa, napakaraming crowd. Thousands, na po yung 100,000 yung mga Israelites noon. Isa lang po yung leader na tumayo sa kanila. Nagre-reklamo lahat, nag-iiyakan lahat. Parang nawala na yung pangako ng Diyos sa buhay po nila. Ang bilis pong nagbago, parang ikaw, pag may problema, ang bilis maglaho, ang bilis mawala, ang bilis ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay-bagay. Tama po? Minsan, noong una, pinanghawakan mo yung magandang plano ng Diyos. Pero marami sa atin, nung nakapagtrabaho na, nawala na sa Panginoon. Kasi yun kasi ang goal ng enemy, ililigaw ka ng world talaga sa mga bagay-bagay po dito. Yun yung nangyayari sa mga Israelita nung time na yun. Tama po, punong-puno sila ng hope, ng confidence, ng pagtitiwala sa Lord. But dumating yung problema, ang nangyari, nakalimutan na nila. Sinisi na nila ang Diyos. Sinisi na nila si Moises. And sabi po dito sa verse 11 and 12, didn't we say to you in Egypt, leave us alone? Sabi ko, leave us serve the Egyptians? Di ba sinabi namin sa'yo na huwag mo na kami papakialaman? Tama po, yung sinabi po ng mga Egyptians. Then sabi ng verse 15, then the Lord said to Moses, why are you crying? Ayan po yung tanong ng Panginoon. Kung tayo tatanungin ng Lord, bakit ka nag-aalala, anak? Bakit ka nagre-reklamo? Yung bagay ba na problema na meron ka ay hindi ko kayang gawin? Sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, sabi niya, why are you crying out to me? Sabi po ni Lord kay Moses, tell the Israelites to move on. Amen? Sabi ng Lord sa ibang translation, tell the Israelites to move forward. Pag tayo po nanatili ka sa sitwasyon na meron ka, hindi ka makakapunta dun sa magandang destination na nakalaan ng Panginoon sa atin. Pag nananatili ka dun sa sakit, yung pain, forget the pain. Tama po. Forget the past because there's no future in the past. Naging pangit yung nakaraan mo, naging alipin ka ng kasalanan. Ang marami po kasing mga tao na nagkakampo. Kasi nung time na yan, bago po sila pinatawid po doon sa Red Sea, nagkampo na sila doon sa may tabi ng dagat. At na-stuck sila ng matagal po doon hanggang sa paparating na
So sabi ng Lord, anak, move on, move forward. Kahit na ang daming mga pangit sa buhay natin na nangyari, kailangan magpatuloy ka sa Diyos. Bakit po? Pag bumalik sila, they will be destroyed. Ando din yung kalaban nila eh. Tama po? Pag hindi rin sila nag-move forward, ano po mangyayari sa mamamatay din po sila. Tama po? Kasi paparating po yung kaaway nila eh. Kaya nga sabi ng Lord, anak, move forward. Ibig sabihin, tayo tinuturuan ng Lord na, anak, kalimutan mo na yung nakaraan. Huwag kang huwag kang magstay dyan sa kinalalagyan mo. Huwag kang magstay po sa kung ano mang meron ka. Marami kasi mga tao nagstay sa galit. Marami mga taong nagkampo sa sa hinanakit, sama ng loob. Tama po. 2024 na, sabi mo sa mo, kapatid, magpatawad ka. Ayan. 2024 na, kailangan kapatid, iwanan natin yung nakaraan. Amen? Poverty mindset. So, hindi po yan yung plano ng Lord eh. Minsan, naku-question natin ng Diyos. Tama po, sa kalagayan na meron po tayo. But sabi ni Lord, anak, sabi ni Lord kay Moises, move on, move forward. Pag hindi ka nag-move on, ang mangyayari po, mananatili ka saan? Doon sa kinalalagyan po natin. Kaya tandaan po natin na pag tayo po, so moving forward in life helps you to avoid stagnation. So mananatili kang stationary doon sa kinalalagyan mo. Habang gano'n na lang, kasi hindi ka nag-move forward. Amen? And kapag tayo po ay willing to move on, ito po ay tumutulong sa atin para makapag-explore ng magagandang opportunities na binibigay ng Lord sa atin. So pag tayo po ay nag-move on, katulad po ng ginawa po nila, nung sila po ay nag-move forward, ano pong ginawa? Nakita nila yung great miracle ng Diyos. Hinati pa naman ang dagat eh. Meron po bang makakagawa po nun? Pag bumabiyahe kami sa Mindoro, grabe minsan naisip namin, paano kaya nangyari yun? No? Yung mga isda, stop muna. Parang si Tito Ricky. Di ba yung parang mga sa traffic dyan, stop ko muna. Di ba yung parang gano'n eh. Hinati yung dagat, stop ko muna kasi pinadaan yung mga Israelita. Tama po, grabe. Dahil nag-move forward po sila, nakita nila yung miracle na ginawa ng Panginoon. Tama po? At habang sila ay nagpapatuloy po, yung kalaban po nila namatay dahil nabagsakan po ng tubig. So parang sa atin, alam mo kapatid, kahit na minsan ang hirap ng buhay, kailangan mo magpatuloy. Sa Bisaya nga, padayon. Tama po, kahit ano mang mangyari, padayon ka sa Lord. Magpatuloy ka sa Lord. Huwag kang bibitaw. Huwag kang lalayo. Alam niyo po, wala pa akong nakita na tao na nag-succeed o naging successful nung siya po ay nawala sa Panginoon. Tandaan niyo po yan ha. Walang tao na nawala sa Panginoon na naging successful sa buhay. Na nagtagumpay sa buhay. Lahat ng nawala, alin po? Maaring nasira, nasayang ang opportunity. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon na kahit anuman ang mangyari, huwag kang mawawala sa vision ng Diyos. Huwag kang mawawala sa kalinga ng Panginoon, sa presence of God. Tama po? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, ang dumidistansya, nadidisgrasya. Ayan. Kaya huwag kang didistansya, kapit ka lang kay Lord. Kailangan move forward. Amen? Tama po, kahit ano man yung pagdaanan po natin sa buhay, huwag natin ilalayo, huwag natin huwag nating ipagpapalit ang Panginoon sa mga bagay-bagay po dito. Huwag mong i-allow na yung mga difficult experiences natin ay yung po yung mag-stop dun sa goal mo, sa dreams mo. May pangarap ka ba? Parang katulad po nung janitor po no, na naging abogado. So siya po, naniniwala po ako na dun sa ginawa po niya, hindi lang po siya yung nag-benefit po nun. Dahil pinursue niya yung plano niya, yung pangarap niya, yung dreams niya, yung goal niya, naniniwala po ako na siya po, naging daluyan siya ng blessing sa family po niya. Kasi doon sa interview po sa YouTube, sabi niya, bakit niya daw yung ginagawa? Ginagawa niya yun dahil nakikita niya yung kanyang mga anak. Nakikita niya ang kanyang pamilya. Na hirap, walang makain, kaya nagsumikap po siya talagang mag-aral, nakapagtapos po siya.
alam niyo po, habang tayo, ginagawa natin yung vision, habang ikaw, nagpapatuloy ka dun sa magandang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Nilalakaran mo yung destinasyon na para sa atin. Yung plans ng Lord, alam niyo po, one day, hindi lang ikaw yung magbe-benefit niyan, kundi ikaw, magiging daluyan ka ng blessing ng Panginoon sa pamilya mo. Unang-una ng kaligtasan. Sino po dito gusto maayos ang family po niya? So, we have to move forward. Step out. Tama po? Huwag kang manatili dun sa kinalalagyan na meron po tayo. Kasi, walang ibang nais na gamitin ang Diyos, kundi ikaw, tayong lahat po. Amen? Kaya tayo po, sa ano mo yung mga pinagdadaanan natin, kailangan, yun po, this 2024, huwag tayong pumayag na maging same lang siya ng 2023. Kung walang progress, kung walang maganda, tama po. Kasi ang tubig, pag stagnant po yan, habang tumatagal, hindi mo yan mapapakinabangan. Tama po? Tama po ba yan? Kasi titirhan ng mga kitikiti yan eh. Babaho po yan, dudumi po yan, hindi mo pwedeng inumin. Tama po ba? Pero pag nakakita na kayo ng running water, yung mga ilog, malinis. Ibig sabihin, pag tayo po stagnant, yung faith natin, yung kinalalagyan natin, yung ating pagsunod sa Lord, tama po, walang mangyayaring maganda po sa ating lahat. Kaya nga, kailangan natin mag-decide na we have to move forward. Amen. So ano po ang dapat natin gawin for us to move forward? So mayroon 3 points na po tayong ibibigay ngayon. Base po doon, sino po dito gusto niya yung 2024 maging fruitful? Come on. This 2024 maging productive siya. Come on. Ayan. Talagang ma-pursue niya yung plano niya, yung dreams niya. Come on. So wala pong masama. Nangangarap po tayo. Pero pagka pinursu natin, yung kalooban ng Panginoon, yung vision ng Diyos, ang Diyos ang magpapatupad ng lahat ng bagay po na yan. So kailangan lang na kung meron kang plano, kailangan unahin natin lagi yung plano ng Panginoon. Ang plano ng Lord, hindi ka lang na iligtas, kundi ayusin ang buhay mo. Gusto ni Lord nga, lahat tayo pasaganain tayo ng Diyos eh. Pero nakadepende po yan sa atin po kung tayo ay mag-move forward this 2024. So 3 bagay, sabi ng Philippians chapter 3 verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Sabi niya, hindi niya, kumbaga, iniisip na yung pinapalagay na nakamtan niya na ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, si Apostle Paul, kahit ang dami po niyang achievement sa buhay, tama po? Grabe no? Kalaan niyo ba naman? Sa New Testament, half book of New Testament, siya po ang ginamit ng Lord na magsulat. Magpahayag ng Word of God sa maraming mga churches. Tama po, maging sa Asia. Kung wala po si Apostle Pablo, wala po tayo ngayon na nag-share po ng Word of God. Kumalat po yung salita ng Panginoon, yung good news. Pero, alin po ginawa niya? Sa dinami ng kanyang mga achievement, alin po? Number 1, kailangan gawin natin, evaluate where you are right now. Katulad po niya, magkaroon po tayo ng evaluation. Ano bang kalagayan ko ngayon? Katulad ni Apostle Paul, kung gusto natin maging productive this 2024, yun po yung ginawa po ni Apostle Paul. Hindi niya pinalagay na nakamtan niya ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, nakukulangan pa siya. Meron pa siyang pwedeng gawin para sa Panginoon. Amen po? So, alamin natin yung sitwasyon natin. Unang-una, yung status nating spiritual life. Kaya nga tinuturo po sa process, ang blessing ng God, kailangan start muna sa spiritual. Spiritual, physical, mental, tama po ba? Financial. Kasi, pagka nauna yung financial, masisira buhay mo. Maraming mga taong pinagyaman ng Panginoon, hindi pa nga yumaman kay Lord, wala na di ba? Hindi pa nga pinagyaman ng Panginoon, pinagpapalit na ang Diyos eh. Amen? Tama po ba yun? Kaya hindi po pwede na mauna ang blessing financial. Kailangan ang unang-una sa lahat, yung spiritual po natin. So we have to evaluate our spiritual life kung ano na ang status. Kung nung 2023 ba, growing ka ba? So this 2024, mas higitan pa po natin. Kung nung 2023, na-stuck ka doon, nanatili ka, walang paglago, walang pag-mature, tama po ba?
kailangan this 2024, i-evaluate natin na huwag tayong pumayag na same lang ng 2023. Tandaan natin ang buhay natin, pahiram lang ng Panginoon po yan. Hindi mo pwedeng aksayahin yan. Sige po, pwede natin gawin po yan. Pero may consequences ang lahat ng bagay. At lahat tayo, naka-time frame lang tayo sa mundong ito. Pag isang snap lang ng Panginoon, anytime pwedeng kunin yung buhay natin. Tama po? Hindi po tayo pwedeng pabanjing-banjing lang po. Easy go lucky, i-enjoy yung buhay dito na wala ang Panginoon sa mga secular na bagay. Kasi lahat ng yan, hahanapan tayo ng Panginoon. Paano mo ginamit ang buhay mo na pinahiram ng Diyos? Ginamit mo ba ng mabuti? Ano sabi po dun sa Parable of the Talents? Lahat tayo hahanapan. Whether we like it or not, lahat tayo haharap sa hukuman. Ginanap mo ba yung vision na pinakita ko sa iyo, yung assignment na binigay ko sa iyo, anak? Tama po? Lahat po tayo. Kaya this 2024, kailangan i-evaluate po natin ano yung status ng spiritual life mo. Baka nanatili tayong stagnant at hindi natin nauunawaan yung purpose mo kung bakit ka nandito. Yung purpose mo kung bakit ka nabuhay. Hindi ang purpose mo para lang maghanap ng karelasyon sa mundong ito. Kaya lagi kong tinuturo sa mga kabataan. Yung mga kabataan ngayon, parang ikamamatay na nila na walang jowa, no? Totoo eh. Wala pa sa tamang edad, pumapasok na ng ganun. Tama po, kaya marami ang buhay na nasisira, nawawasak. Maagang maagang nagiging batang ama at ina. Tama po, hindi po yung tunay na purpose natin. So, number one, kailangan evaluate natin kung ano yung kalagayan po natin ngayon. So, may plano po ang Panginoon. So, i-check muna natin po. Ano ba tayo? Naging fruitful ba tayo? Naging productive ba tayo? Okay ka na ba sa ganito? So, para this 2024, yun po yung mag-push sa atin at mag-remind po sa ating lahat. Naintindihan po ba natin? Katulad ni Apostle Paul. Number 2 po, ayan, pangalawa, sabi po dito sa verse 13, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So kung after mo magkaroon ng evaluation, so nung 2023, this 2024, take a step towards the goal. Kailangan humakbang ka na. Katulad ng mga Israelita, kung hindi sila lumangad, hindi sila nag-step up, hindi sila na humakbang, anong mangyayari po sa kanila? Mananatili sila doon sa comfort zone po nila. Magiging alipin na naman sila. At mas dodoble yung galit ng Parao dahil na rin. Namatay yung anak niya dahil sa mga Israelita eh. Tama po? So ganun ang gagawin ng kaaway. Pahihirapan niya, sisirain niya ang buhay na meron po tayo. Amen? Kaya tayo, tinuturuan tayo ng Lord, we have to take a step towards our goal. Ano sabi po ng Psalms? Tama po? Chapter 37, verse 23 to 24. Ano sabi po ng 23? Yan, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Pag tayo po, no, yung ang pagtitiwala natin sa Lord, grabe. Si Lord yung naging kalasag natin, inasahan natin. Si Lord ang magbibigay ng firm. Ibig sabihin, magbibigay ng katagumpayan sa buhay po natin. Saan man tayo magpunta. Amen? And sabi ng verse 24, though he may stumble, he will not fall. Kahit na tayo, alin po, ay bumagsak. Tama po ba? Pero babangon muli. For the Lord upholds him with His hand. Amen? Minsan, at hindi rin po minsan, sa tayo, whether we like it or not, magkakamali ka talaga. Darating sa time na mag-fail ka. Pero sabi ng Panginoon, yung mga anak niya na nagtitiwala sa Kanyang muling babangon. Dahil ang Diyos ang magpapalakas po sa kanila. So, kailangan, take a step. Kailangan, katulad ng mga Israel people, lumabas sila dun sa Egypt. So, kailangan huwag tayong manatili dun sa comfort zone na meron po tayo. Umalis tayo dun sa ating mga kinalalagyan. Kasi hindi yan po ang plano ng Panginoon sa atin. Huwag nating ismulin ang Lord sa buhay natin kasi ito lang ako eh. Ito lang yung narating ko eh. Yun nga po eh. Isa po siyang mangingisda, naging janitor.
pero naging abogado. Tama po? Pero kung hindi siya nag-step up, hindi siya humakbang, kung nanatili siya doon sa mga binubulong ng isip niya, hanggang diyan ka na lang. Wala kang magagawa, hindi ka aahon sa buhay. Hindi ka na mababago. Walang mangyayari. Ang kailangan, ano po? Sabi mo sa tabi mo, kapatid, humakbang ka. Sabi mo, move forward. Amen? So do something para tayo po, malakaran natin yung plano ng Panginoon. Amen? Take a step forward. Kailangan tayo ay humakbang. Kasi huwag tayo papayag na same lang mangyayari ng 2023. Amen? Hindi ka lang para dyan. Meron pang, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? This 2024. Amen po. Sino po naniniwala, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya this 2024? Sino po naniniwala? Ako po naniniwala po ako. Maraming opportunity this 2024. Kasi yung year na to, this is the year of harvest. Tama po? And restoration. Alam niyo po, yung year of Jubilee, after 50 years pala, na-search ko po yun, yung Jubilee, after 50 years, kapag yung mga Israelita noon, binenta nila ang kanilang mga lupa, at naging alipin din sila ng kapwa Israelita. After 50 years, yung word na reset. So, babalik lahat. So, may batas sila na hindi po nila pananatiling alipin po yun. After 50 years, palalayain niya lahat ng alipin at lahat ng lupa na nakabili, ibabalik dun sa may-ari. Yun po yung batas ng mga Hudyo na binaba ng Panginoon po sa kanila. So, yung year na to, ito yung year of Jubilee. Maaring nasira ka, pero si Lord ang magre-restore niyan. Si Lord magre-restore ng family mo, si Lord magre-restore ng finances mo, si Lord magre-restore ng spiritual life mo, si Lord ang magre-restore ng character mo, amen? Si Lord ang magre-restore ng lahat ng bagay na nawala na maaari sa mga desisyon natin ng pagkakamali. Ang lahat ng yan, walang ibang magre-restore kundi ang Panginoon. Ano kailangan gawin natin? Katulad ng mga Israelita, we have to step forward. Kailangan mong humakbang. Bisipin, kailangan after mo magkaroon ng evaluation, sabi nga, a vision without an application is an illusion. So pag tayo po, meron kang pangarap, guni-guni mo lang kapag walang action. Kung ano yung nilalagay natin sa isip natin, may kapangyarihan po yan na mangyayari kapag ito po ay ating gagawin. Kailangan nagsisimula po. After mo magkaroon ka ng evaluation, kailangan mo humakbang ka. Tama po? Huwag nating ilalagay ang Panginoon sa kahon. Minsan, kinakahon natin ng Diyos Nililimitahan natin ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo na bibigyan ni Lord ng sariling lupa natin sa church? Hindi ba naniniwala? Naniniwala po ba tayo na magkakaroon ng breakthrough dito sa church? Ang mga taga-JCF, yayaman, sino naniniwala? Come on. Spiritual, financial, huwag natin ilalagay sa kahon ng Panginoon. Ang kailangan mong ang gawin. Tama po? Umalis tayo dun sa comfort zone natin. Kailangan mong mag-step forward. Kailangan mong humakbang. Do something. And number 3 po, last po, and sabi ng verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ano po sabi niya? Ito po yung number 3, push yourself toward the goal. Ayan. Kailangan i-push natin. Kasi ang nangyari sa mga Israelites, 2 lang ang nakapasok sa promised land. Lahat po na yun, I think 600,000 or 800,000, 2 lang ang nakapasok sa batch po nila. Si Caleb and si Joshua lang. Bakit po? Kasi pinush nila yung sarili nila doon sa goal. Ano ba yung goal nila? Makuha yung promised land. Yung lupa na pinangako ng Panginoon para sa kanila. Tama po? Hanggat hindi natin nakakamit yung alin po, yung pangarap mo sa buhay, huwag kang hihinto. Alam niyo po, yun po yung isa sa nilalabang ko po talaga Yung family po namin. Sabi ko, kaya tayo siguro naglilingkod ngayon dahil po sa pamilya po natin. Huwag mong hayaan na mawawala ka na lang sa mundong ito, hindi mo pa nakuha yung pangarap mo. Tama po. Nakadepende po sa atin yung kung paano po natin
maalin? Matutupad lahat ng yan. So we have to push ourselves sa goal na meron po tayo. So when life pushes you to the ground, force yourself back up again. Maraming puwersa po para pahintuin ka. Para mga Israel people. Ang daming hardships, hindi po madali. Pero kailangan i-push natin yung sarili natin doon. Kasi maganda yung plano ng Diyos eh. Maganda po yung pangako ng Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa ang Lord kasi kailan po ba yun? Nung Wednesday po, tagal ko nang tinatawagin po yung tatay ko po eh, na sabi ko, uuwi daw siya ng December. So, nung time na nagkasama-sama kami bilang magkakapatid, pamilya dito, grabe, hanggang pag-uwi ko po, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, totoo ba talaga na talagang tinupad ni Lord nung prayer na yun? Kasi almost 21 years kong pinangarap po yun eh, na mangyari po talaga. Yung nanay, tatay ko, nagkahiwalay na sila. Alam po na ang karamihan yung story po ng buhay po nun. Tapos, sabi niya, nung time na nag-preach po ako dito, na nandito siya, nagulat ako. Kasi biglang bumait yung tatay ko, anak, bibilang kita ng motor para magamit ka sa gawain. Kaya pinadala niya po ako ng pera, iniipon ka lang kasi ayoko na po ng motor, gusto ko bumili ng kotse. Ayan, para sa Lord po yan, para sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Mangarap daw tayo eh. Amen? Tama po, huwag natin limatahan ng Panginoon. And I believe si Lord po magbibigay po niyan. Sabi ko, Lord, alam mo po yung heart ko, God, hindi po yung para personal lang. Para po yan dun sa gawain mo. At dun sa mahatid ko sila, mama naman. So sabi po yan, tapos nung time na yun, sabi niya, anak, uuwi daw siya ng birthday ko no December 26. Umasa-asa ako. Tapos yun, hindi ko na siya matawagan kasi mahirap po yung signal doon, nasa bundok, dahil nagre-rescue siya ng mga sasakyan, dahil mekaniko po. Hanggang sa yun, umasa po ako na ganito ganyan. Tapos pagdating ng January, wala na naman. Alam niyo po, kahapon tumawag po siya, Wednesday. Tapos nakakatuwa kasi nung talagang meron akong ginagawang covenant ngayon kay Lord. Sabi ko, Lord, this 2024. Tapos ang galing ng Panginoon talaga, pag meron kang ginagawa sa spiritual natin, yung mga pangarap natin, ang Lord pala magpapatupad ng lahat ng yan. Kailangan unahin mo talaga yung spiritual niya po eh. Alam po, pinaghandaan ko po talaga tong linggo na to. Para po doon sa, sabi ko, Lord, ano po yung gusto mo pang ipagawa sa akin this 2024, God? Ang dami kong nasayang na panahon, ang daming nasayang na opportunity noong 2023. Pero Lord, this time tulungan niyo po ako na magawa ko po talaga. Nakakatuwa kasi tumawag siya. Hindi ko na pa in-expect na uuwi po siya. Kasi ang isa po sa goal ko po, isa po sa pangarap ko, ma-disciple ko talaga yung tatay ko po. Mabaptize ko po yung tatay ko, makakilala talaga siya sa Lord. Kasi, matanda na po yung tatay ko po, 64 years old eh. Tama po? Ngayon lang kami na talagang nagsama ng gano'n. Kasi sa province noon, doon lang kami, meron kasi siyang ibang asawa po eh. Kaya hindi kami nagkakasama talaga. And kung lumabin ng Panginoon, sabi niya, anak, uuwi ako ng katapusan ng January. Sabi ko, nagulat ako kasi hindi ko na po ina-expect na gano'n eh. Loobin po ng Panginoon. Kasi tinatawagan ko siya, hindi siya nagre-reply, wala na naman kaming ganito. Pero sinasama ko po siya talaga sa panalangin gabi-gabi. Ang galing talaga ng Lord kasi pag inuuna mo yung kanyang gawain, inuuna mo yung para sa kanya, para sa people niya, sa vision ng Lord, hindi liko ang Diyos para kalimutan ka ng Panginoon. Si Lord talaga magpapatupad ng lahat. Sabi ko, Lord, huwag na mo pong hayaan na mawala na yung tatay ko at hindi ko pa siya na-disciple. Sabi ko, Lord, paano mo ko ginagamit sa mga tatay po dito sa church? Yung tatay ko po, na maging, sabi ko, yung mag-stand firm ako para sa pamilya ko. Mag-stand firm ako. Naiiyak ako kasi, nung gabi kasi na yon, bago pong mag-Sunday, hindi ako makatulog talaga. Tapos pinapaalala po ng Panginoon yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, magulang. Ayoko pong maging emotional, pero nung time na hindi talaga ako makatulog, tapos nakita ko yung kalagayan ng tatay ko sa Lord, winasak ng kaaway yung family namin eh. Dinistroy talaga ng enemy. Hirap na hirap kami nung bata kami. Kaya minsan pag dumadating sa tayo na panghihinaan ako ng loob, binabalikan ko talaga yung karanasan namin ng bata kami talaga. Sabi ko, Lord, ito yung buhay ko noon eh.
Kung ako mawawala sa iyo, Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari. And nakakatuwa kasi nakikipag-usap ako na dumating mga alas 3 na yata ng madaling araw, hindi ako makatulog talaga. Tapos yun, sabi niya, kailangan mo anak, kailangan mo mag-stand firm ka sa family mo. Ingatan mo yung pamilya, ikaw yung magtatanggol sa pamilya niyo po. Kaya sinabi ko kay mama nung time na yun, kasi medyo galit-galit pa siya nung time na yun. Ayaw po mo, pero sinabi ko, gusto ko na ako yung magbabantay sa kanya sa spiritual, matulungan ko yung papa ko talaga. Kasi lahat tayo, lilipas ang panahon. Lahat tayo mawawala po dito sa mundong ito. Huwag mong yayakapin yung trabaho mo. Huwag kang dumipende dyan sa pamilya mo. Hanap buhay mo, anumang meron ka. Kasi lahat ng yan, mawawala, iiwan natin yan. Pero yung mga mahal natin sa buhay, yun yung tanging maibibigay natin sa kanila. Maipakilala natin ang Panginoon, tumanggap sila sa katotohanan at kaligtasan na inaalok ng Diyos sa atin. Kaya po nakakatuwa din ang Lord talaga ngayon kasi nakikita ko talaga nire-restore yung family po namin dahil po sa every night prayer namin. Nila mama sa mga kapatid ko. Ayan, nakakatuwa ang Panginoon dahil nga po, lumalambot po yung puso po nila. Dati hindi ako pinapaniwalaan, ngayon pag gano'n naniniwala na po sila. Nare-restore po yung relationship namin talaga bilang magkakapatid. Nakakatuwa lang ang Diyos. Talagang ang daming pasasalamat kasi sa mga kakulangan, minsan sa mga kasablayan natin, kapalpakan. Pero pag hindi pala tayo nanatili doon at nag-step forward tayo, pinush natin yung sarili natin dun sa goal natin, ang Panginoon hindi po siya liko. And maaaring sa atin po, maaaring some of you, nangangarap po sa buhay natin, sa pamilya po natin, may mga goals. Sino po dito may goal? Come on, may dreams tayo. May mga pangarap tayo. Alam niyo po yung tatlong bagay po yung gawin po natin para tayo po ay mag-succeed this 2024. Lahat po tayo sama-sama. Kailangan i-evaluate po natin yung ating mga sarili. Kung ano na po bang kalagayan. Okay ka na ba dyan? Sapat ka na ba dyan? Paano po yung mga tao na sa paligid na hindi pa na sila nakakilala sa Panginoon? At pangalawa, ano po kailangan gawin natin? Kailangan po step forward. Yan po yung kailangan gawin natin. Yung take a step towards our goal. So tayo, magpalakas tayo sa spiritual, bumabad ka sa word, huwag kang lalayo sa plano ng Panginoon. And last po, yung we have to push our self po towards the goal. Kailangan po, yun po yung kailangan gawin natin. And ang Diyos, hindi po siya liko. Grabe nakaka-amaze talaga ang Panginoon dahil ang dami pong pinapakitang vision talaga. Alam niyo po, pag naghahanda pala talaga tayo sa spiritual, minsan hindi natin marinig ang tinig ng Diyos kasi ang dami nang nakakonekta sa buhay natin. Social media, yung mga pinagdadaanan mo. Pero ang kailangan niyo pong gawin, mag-disconnect mo muna, tapos mag-connect ka kay Lord. Yun po yung kailangan gawin po natin ngayon para tayo ay matulungan dun sa mga plano natin this 2024. Mahal po ba tayong lahat ito ngayon? Sa oras pong ito. Magkaroon po tayo ng moments sa Panginoon. Paano po bang ipikit natin ang ating mga mata? Kung tayo po meron tayong natutunan dito sa topic po natin, magkaroon po tayo ng application po. Una, evaluate natin yung sarili natin. Okay na po ba tayo? Okay ka na ba sa spiritual? Okay ka na po ba dyan sa kinalala din na meron ka? Or meron pa tayong pangarap, meron ka pang goal na hindi mo pa nakukuha? Sige po. Isipin mo yung mga pangarap mo sa buhay. Sige po, isa-isahin natin. Maaring family, maaring trabaho mo, gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Lahat na po. Ano ba yung gusto nating makamit, marating sa buhay po natin? Ang kailangan lang gawin natin, yung unahin natin muna yung pangarap ng Diyos. Yung vision ng Panginoon na walang ibang gagawin at gagamitin ng Panginoon kundi tayong lahat.
ang Lord, naniniwala po ako sa oras po ito. Kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Meron po dito, napanghinaan na po siya ng loob. Meron dito, nawawalan po ng pag-asa sa buhay. Kapatid, mahal ka ng Panginoon, pinapasabi ng Diyos. Ano man yung pinagdaanan mo, ano man yung kinaharap mo, mahal ka ng Panginoon. Ay ng Lord na manatili ka dyan. Kinakausap ko ng Panginoon ngayon. Kailangan gawin natin, we have to move forward. Huwag kang manatili doon sa comfort zone mo lang. Nahihirapan ka dyan. Puro nais ng Panginoon, magpatuloy ka sa Kanya. Magkaroon tayo ng plano kung paano tayo lalago sa ating mga spiritual. Walang ibang tutulong sa atin, hindi lang po yung tao, kundi ang Diyos. Hawak niya tayo sa Kanyang mga kamay. Yung magandang kinabukasan po natin. Ang Lord po, may hawak na natin yan. Kasaganaan, yung financial natin. Marami po sa atin dito nahihirapan sa finances. But iyon po yung pinapasabi ng Panginoon. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Sige po, isuko natin sa Panginoon. Mari po bang sabihin natin sa Lord, Lord, ito yung gusto mo lahat sa family ko. Sa iyo po mismo. Lahat ng yan, sabihin mo sa Panginoon. At yung nais ng God sa atin, unahin natin siya. Yung spiritual natin, huwag natin mapagayaan po lahat ng yan. Meron po dito sa atin hanggang ngayon, meron pong sama ng loob. Taon na po na nagkaroon po ng galit at hinanaking kapatid. Move on. I-let go natin yan sa Panginoon. Hindi po yung makakatulong po sa atin. Meron din po dito sa atin na abuso bata pa lang hanggang ngayon bit-bit niya. Bit-bit na yung karanasan na yun. Yung pangit na karanasan na umaalipit sa kanya. In the name of Jesus right now, pinapalaya ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Right now, we command those spirits na umaalipit sa iyo sa pangalan ni Jesus na lumaya sa buhay mo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Meron din po dito ngayon na meron pong problema sa marriage. Meron pong problema kayong mag-asawa. Maaaring nagkakaroon ng lamat yung relationship nyo. Nagkakaroon ng problema yung family nyo, relationship nyo. In the name of Jesus, I declare restoration sa marriage in the name of Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Hallelujah God, hallelujah Lord. Hallelujah God. Patuloy ka namin nararanasan, Panginoon. Bakit po bang itaas natin ating mga kamay bilang pag-surrender sa ating Diyos? Ang Lord nag-uusap po ngayon. Lord, ito yung binibigay mo. Moments sa namin, God. Humingi po kami ng tawad sa iyo sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali. Ang dami namin pagkakasala, God. Ang dami namin kasablayan. Ang dami po namin kapalpakan sa buhay, Lord. Sa oras po ito, Ama, ayaw po namin manatili doon, God. Sinusurrender po namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa inyo. Lord, tulungan niyo po ang buhay. Nakita po naman yung mga tao nakataas ang kamay. Tulungan mo, God, na pamahalaan mo yung buhay namin, God. Tulungan mo kami, Lord, na malakaran namin yung purpose namin. Malakaran namin yung pangako mo, yung plano mo sa buhay namin, Panginoong Diyos. Marami po sa amin, hindi po magiging madali. Dadanas na mga hardships, God, but Lord, ipaunawa niyo po na part ng plano niyo po ito upang hubugin kami, God, sa aming pagtitiis, sa aming pananampalataya, sa aming pagtitiwala, Panginoong Diyos, sa aming kumpiyansa sa buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus, God. Sa inyo po pinagkakatiwala, Panginoon, ng church. Ang bawat isang naririto, Panginoon. Excited na po kami, God, this 2024 sa plano and breakthrough mo, Panginoon, sa buhay po namin.
Ngayon kung paano ka gumawa ng kabutihan sa likod mo, naniniwala din kami, God, na lahat kami matatanggap po namin, Panginoon, yung magandang pangako, plano mo sa amin. Hallelujah. Mari mo ba palapakan natin ang Panginoon? Ako yung mas malakas sa palakpak. Hallelujah. Hallelujah, God. Sige po tayo lahat. Mahal ka bang ipanalangin mo yung nakabi mo? Humanap ka ng partner ngayon. Alam ko po kanina na nanalangin po tayong lahat. I-declare natin that at this year of 2024, palakaran natin yung plano ng Panginoon sa buhay po natin. Gusto natin matanggap yung lahat ng ating mga pangarap, lahat ng ating goal. Ipag-pray muna natin na tayo, yung kalooban ng Diyos, yung purpose ng Lord. Come on, i-declare mo sa Kanya. Yung power ng God. Panalangin natin sila na matulungan na this 2024, ma-achieve natin yung ating mga purpose, yung ating goal. Hallelujah. Sige po. Maaaring nag-pray ka sa family mo, ipag-pray mo siya, mag-pray mo ang kanyang pamilya. Ipanalangin mo siya. I-declare mo yung power ng Panginoon sa buhay niya. Panalangin po natin na yung katabing pinag-pray natin ay mag-grow sa spiritual. Lumalim ang relasyon sa Panginoon. Establish your right and strong foundation. Dahil wala pong ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos. Walang ibang magpapatupad ng lahat ng ating mga pangarap kundi ang Panginoon. Hallelujah. Pag tayo lahat po ay nag-grow, lumago, at nasunod natin ang kalooban ng Diyos, ang Panginoon hindi po siya liko upang alalahanin at tuparin ang lahat ng pangarap po natin. Hayaan natin na yung pangarap muna ng Lord ang masunod po natin. Yung vision, mag-grow tayo upang maging daan tayo ng kaligtasan ng maraming mga tao, ng pagbabago ng mga tao nasa labas na wala pa sa Panginoon. Come on, i-declare po natin. Hallelujah, ang kanyang pamilya, ang family po niya. Ipag-pray po natin ang kanyang pamilya. Siya mismo. Hallelujah. And after mo siya, may panalangin, yakapin mo yung kapatid niyo po, katabi niyo. Padama natin yung pag-ibig ng Diyos na this 2024, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwan sa battle na meron ka. Hindi ka niya kalilimutan sa anumang mga pagdadaanan natin this 2024. May hardships, merong balakid, merong difficulties, maraming challenges, pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Diyos kasama natin saan man tayo magpunta. Hallelujah God.
Tapos na po tayo manalangin. Para po ba itaas natin ang ating mga kamay? Manalangin tayo sa Lord Father in heaven. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, God. Salamat din, Lord, sa pagtuturo niyo po sa amin, Panginoong Diyos. And God, yung prayer po namin, Lord, this 2024, God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami lahat ay lakaran namin yung kalooban mo, yung plano mo, Panginoon, sa amin. Ang katatagan at kalakasan, God, ay patuloy mong ipagkaloob sa amin, God, in the name of Jesus. And Lord, naniniwala kami at pangahawakan namin na sa lahat ng battle na meron kami this 2024, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, God. Tulungan mo kami, God, mag-focus kami sa aming goal, Panginoon, na huwag kaming sumuko, Ama, hanggang hindi namin ito nakukuha, God. Unang-una, yung kalooban mo, yung pagsunod sa nais mo, God. Maraming salamat, Panginoon. At i-bless mo, Lord, ang bawat family nandito, ang bawat puso't kaluluwang nandito, God. Dalangin namin, Panginoon, punuin mo kami at patuloy namin maidala ito, mabitbit sa aming mga tahanan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Siya namin tinataas lahat ng glory, lahat ng honor and power, God. In the mighty name of Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos. Sabi na, Amen.